Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit ang Manila ay gising na. Sa ilalim ng tulay na ugnay sa Maranyang Makati at ang nagkakagulong distrito ng Pasig. Ang mundo ni Jokoy Inkin ay naghahanda na sa panibagong araw ng pakikibaka. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng usok, ang tambutso, alikabok, at amoy kanin. Paboy mula sa kalapit na karinderya. Ang malakas na ugong ng mga sasakyan sa ibabaw ng tulay ay tila musikang nagpapaalala sa kanya ng kanyang pwesto sa mundo sa ibaba, sa lilin. Kin, 10. Na taong gulang ay mahaga nang nagising. Ang kanyang payat na katawan ay bumangon mula sa banig na kanilang hinigaan na hinati ng mga karton para sa pribasya. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Maya, 10 taong gulang, at ang bunso nilang si Leo, 5 taong gulang. Ngunit ang himbing ni Leo ay hindi mapayapa. Ang kanyang hininga ay mabigat at may kasamang bahagyang ubo. Kuya Kin, mahina ang tinig ni Maya, nakabukas na pala ang mga mata niya. Kumusta si Leo? Nilapit ni Kin ang kamay sa noo ni Leo. Mainit pa rin. Mas mainit pa yata kaysa kagabi. Mataas pa rin ang lagnat niya, Maya. Pinilit niyang ngumiti. Pero magiging maayos din siya. Ang ngiting yon ay para lang kay Maya, hindi para sa sarili niya. Sa loob niya, isang malamig na takot ang bumabalot. Ubos na ang kaunting ipon niya para sa gamot kahapon. Isang maliit na pakete ng paracetamol na hindi sapat. Inihanda niya ang kaunting natirang kanin at sardinas, ang kanilang karaniwang almusal. Maya, pakainin mo si Leo mamaya. Ha? Kailangan kong lumabas ng maaga. Saan ka pupunta, kuya? Tanong ni Maya habang tinutulungan siya sa aayos ng kanilang maliit na espasyo. Maghahanap lang ako ng trabaho, sagot ni Kin, sinisigurong walang halong alala ang kanyang tinig. Ngunit ang katotohanan ay hindi lang trabaho ang hinahanap niya. Kailangan niya ng maraming pera, agad. Habang naglalakad si Kin palayo sa kanilang parong, tumunog ang kanyang tiyan. Hindi siya almusal ng sapa. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang pamumutla ni Leo, ang kanyang mahinang ubo. Hindi na niya kayang makita pa ang kapatid na naghihirap. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, iniiwasan ang nagmamadaling trapiko at ang maagang trapikong umihip ng usok. Tumireso siya sa mga lugar na bihirang puntahan ng mga katulad niya. Ang mga lugar na kumikinang. Ang mga gusaling salamin ay tumataas sa kalangitan, sumasalamin sa bagong araw. Ang mga kalsada ay malinis, walang alikabok, at ang mga sasakyan ay bagong, at mamahalin. Dito, ang hangin ay tila mas sariwa, ang ingay ay mas organisado, at ang bawat mukha ay tila mas mayaman. Isang matinding pagkakaiba. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pagkagapos niya sa kanyang kahirapan. Ang kanyang luma at gusot na damit, ang kanyang maliliit na pilat sa braso mula sa paghahanap ng kalakal sa basurahan, ang alikabok sa kanyang sapatos. Narito siya, isang dayuhan sa sarili niyang lumusod. Sinubukan niyang lapitan ng ilang tao. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng dress na lumabas sa isang gusali, isang lalaking suit na nakaupo sa bench. Sir,
Baka po may kailangan kayong tulong. Magbubuhat po ako, maglilinis, kahit ano po. Ngunit ang tanging natanggap niya ay malamig na tingin. Mabilis na iling o ang pagtaas ng kilay na tila sinasabing, layuan mo ako. Ang pinakamasakit ay ang pagtawag ng isang babae sa guwardya. Security. Palis mo nga yan. Parang magnanakaw. Ang init ng kahihiyan ay gumapang sa kanyang leeg. Parang may tumusok sa kanyang puso. Magnanakaw. Inagawa niya ang lahat para mabuhay ng marangal. Ngunit sa mata ng mga mayaman, siya ay isa lamang banta, isang kalaban. Halos sumuko na siya nang may makita siyang parke. Malinis, may mga namumulaklak na halaman at may ilang naglalakad na mayaman. Umupo siya sa gilid ng fountain, tiningnan ang kanyang pinaghirapang ₱50. Hindi ito sapat. Hindi ito kailanman magiging sapat. Bigla, isang puting kotse, isang luxury sedan na may makintab na pintura, ang humindo sa gilid ng kalsada. Mula sa loob, bumaba ang isang babaeng kasing. Edad niya, marahil mga 17 o 18. Branded na damit, may mamahaling bag, at ang kanyang mukha ay may halong init at pagmamataas. Si Clarissa Riz Gomez. Abot siya ng tip sa balit at nagmamadaling pumasok sa isang cafe. Sa kanyang pagpasok, sumulyap siya kay Kin. Isang sulyap na puno ng pagkamuhi at pagkasuklam. Tila nakakita siya ng dumi sa sapatos. Mabilis siyang umilin at sa isang kumpas ng kanyang kamay, inutusan ang guwardya na papalayin si Kin. "Poy, bawal ka dito," sabi ng guwardya. Walang emosyon ng mukha. "Magulo ka sa mata." "Pero wala naman po akong ginagawa," paliwanag ni Kin. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Umalis ka na lang bago pa ako tumawag ng pulis," banta ng guwardya. Kumulo ang dugo ni Kin. Ang galit ay apoy sa kanyang dibdib. Hindi magnanakaw, hindi basurero, hindi squatter. Siya ay si Joaquin, kapatid ni Maya at Leo, isang tao na nagmamahal sa kanyang pamilya at nagsisikap para sa kanila. Ngunit sa mata nila, siya ay basura. Ang kilot ng galit at kahihiyan ay nagbigay sa isang desperadong pagtatapos. Sa kanyang pagtalikod, hindi niya napansin ang matandang Ginoo na naglalakad sa parke. Isang matangkad na lalaki na may maputing buhok, suot ang isang malinis na polo shirt at slacks. Si Don Alejandro de la Cruz. Nagkabungguan sila. Malakas. Si Kin ay muntik ng matumba at sa pagkakabangga, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na palagi niyang suot, isang lumang relo. Hindi ito mamahalin. Ang strap ay gawa sa leather na may bakas ng matagal na paggamit at ang salamin ay may ilang gasgas. Ngunit ito ang tanging alaala niya sa kanyang ama. "Nako, pasensya na po," sabi ni Kin. Mabilis na dinampot ang relo. Ngunit si Don Alejandro ay nakatitig sa relo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang matikas na mukha ay nagpakita ng gulat at pagtataka. "Teka, ang relo na yan." Ang boses ni Don Alejandro ay may awtoridad, ngunit may halong pamilyar na tono na nagpatigil kay Kin. "Saan mo nakuha yan?" binata. Alinlangan si Kin. "Alaala po ito ng tatay ko." "Anong pangalan ng tatay mo?" tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay tila may uhaw sa impormasyon.
Bukuin ko. Bukuin de la Cruz, sagot ni Ken. Para bang may kidilat na tumama kay Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay bahagyang naninginig. De la Cruz, imposible. Bumulong siya sa sarili, ngunit narinig ito ni Ken. Ang aking anak. Shukuin. Ano po? Tanong ni Ken, naguguluhan. Tiningnan ni Don Alejandro ang kanyang relo at pagkatapos ay muling tumitig sa Ken. Sumama ka sa akin. Sa bahay ko. Kailangan nating usap. Alangan. Si Ken, isang matandang mayaman. Posible bang mangyari ito? Ngunit ang mukha ni Don Alejandro ay seryoso at tila may lungkot. Higit sa lahat, naaalala niya si Leo. Kailangan niya ng tulong. Ang lahat ng asa niya ay nakasalalay sa pagsubok na ito. Opo, sir. Naglakad sila papunta sa isang itim na luxury car na nakaparada sa di kalayuan. Nang buksan ng gate ng Hacienda de la Cruz, parang pumasok si Ken sa ibang mundo. Ang mga gate ay gawa sa bakal na may detalyadong disenyo. Ang kalsada patungo sa bahay ay sementado at napapalibutan ng malalaking puno at namumulaklak na hardin. Ang bahay mismo ay isang mansyon, gawa sa bato. May matatayog na bintana at balkonahe. Parang isang palasyo sa isang pelikula. Pinasok ni Don Alejandro ang bahay. Ang loob ay mas nakamamangha pa kaysa sa labas. Matatangkad na kisame, chandelier na kumikinang, mamahaling muebles, at mga painting na nakasabit sa dingding. Si Ken ay halos hindi makahinga sa pagkamangha. Pinaupo siya ni Don Alejandro sa isang malambot na sopa. Ngayon, ikwento mo sa akin ang lahat, binata. Tungkol sa tatay mo, ang relo na yan. Sinimulan ni Ken ang kanyang kwento kung paano niya nakita ang relo sa mga gamit ng kanyang nanay. Kung paano ikinuwento ng kanyang nanay na bigay iyon ng kanyang tatay na si Joaquin bago ito nawala. Namatay ang nanay niya ilang taon na ang naklipas dahil sa sakit at siya ang alaga sa kanyang mga kapatid, si Maya at Leo. Ang kanyang tatay ay isang misteryo. Ang relo na yon. At ang mga malabong kwento ng kanyang nanay ang umnay sa kanya dito. Ang kanyang tatay ay nawala bago pa siya ipanganak at ang nanay niya ay nasasabing namatay ito sa isang aksidente, ngunit walang kumpirmasyon. Sa bawat salita ni Ken, ang mukha ni Don Alejandro ay lalong nagiging emosyonal. May asa, may lungkot, may pamilyar na alaala. Ang relo na yan, ako ang nagbigay niyan sa anak ko, si Joaquin, sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Bago siya umalis at hindi na muling bumalik. Akala ko, patay na siya. Wala nang balita. Isang aksidente sa probinsya, sabi ng pulis. Pero walang nakitang labi. Tumawag si Don Alejandro sa kanyang abogado, si Attorney Reyes, at sa isang kaibigan niyang Philippine National Police. Mabilis ang mga pangyayari. Kinunan ng blood, sample si Ken. Isang DNA test ang isa sa gawa. Ang paghihintay ay parang walang katapusan. Pagkaraan ng 2 araw na tila isang buwan, dumating ang resulta. Sa isang malaking conference room sa bahay ni Don Alejandro, kasama ang kanyang abogado at isang doktor, inilabas ang mga papeles.
Don Alejandro, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay malumanay. Positive po. Si Joke Indila. Cruz po ang inyong apo. Ang hininga ni Don Alejandro ay tila nahirapan. Tumayo siya at niyakap si Kin ng mahigpit. Apo ko. Akala ko'y nawala ka na. Ang kanyang matipunong katawan ay yumayanig sa iyak. May mga apo pa ako. Luhay, ang lahi ng anak ko. Ang tatay ni Kin, si Joko Ingyay, ay nagkaroon na ng aksidente, ngunit hindi siya namatay doon. Nakaligtas siya, ngunit nawalan ng alaala at napadpad sa ibang probinsya kung saan niya nakilala ang ina ni Kin. Nagkaroon sila ng pamilya. Nang bumalik ang kanyang alaala, natakot siyang harapin ang kanyang nakaraang buhay na puno ng responsibilidad at kayamanan, kaya pinili niyang mamuhay ng simple. Ngunit kalaunan, siya ay namatay dahil sa sakit, hindi sa aksidente. Ang istorya ay puno ng lungkot at pagtatago, ngunit ang katotohanan ay narito na may apo si Don Alejandro. At hindi lang isa. May 2 pa po akong kapatid, sabi ni Kin, habang nakayakap sa kanyang lolo, si Maya at Leo. Kinabukasan, ang isang gun ay dumating sa ilalim ng tulay. Ang mga mata ni Maya at Leo ay nanlaki nang makita ang kanilang kuya Kin, malinis at maayos ang suot. Lalo silang namangha nang makita ang malaking gun. Halika na, Maya. Leo, sabi ni Kin, nakangiti. Uwi na tayo. May bahay na tayo. Nang makapasok sila sa Hacienda de la Cruz, ang mga mata ng magkapatid ay puno ng pagkamangha. Ang lahat ay bago, malinis at napakaganda. Ang mga silid, tulugan ay malalaki, may malambot na kama at may sariling banyo. Ang pagkain, sa hapag, kainan ay masarap at marami. Hindi na nila kailangan pang alala kung ano ang kakainin nila kinabukasan. Ang ngiti ni Leo ay nagbigay ng kagalakan sa puso ni Kin. Ang kanyang lagnat ay bumaba at ang kanyang mga mata ay kumikinang na sa kuryosidad. Si Maya naman sa kabila ng kanyang pagkamangha ay nagpakita ng kaunting aalala. Ang kanyang matatalas na mata ay tila nakapansin ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Sa unang hapunan nila sa hacienda, kasama si Don Alejandro, ang kanilang bagong lolo, naroon din ang isang babae na halos kasing bidad ni Kin, Sofia P. Ramirez. Siya ang pamangkin ni Don Alejandro sa kanyang kapatid na matagal nang naninirahan sa hacienda at tinitingnan ng sarili bilang isang tagapagmana. Sofia, na may eleganteng kasuotan at makinis na balat, ay tumitig kina Kin at sa kanyang mga kapatid nang may malamig na tingin. Ang kanyang mga mata ay parang 2 yelong tumutusok sa kanila. Wala siyang ngiti, walang pagbati. Aning isang tingin ng pagkasuklam at pagdududa. So, ito pala ang mga nawawalang apo ni Lolo Andro. Ang matalim na sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng mapagmataas. Galing sa ilalim ng tulay. Kahanga. Hanga, isang tunay na kwento ng angat. May diin ang kanyang bawat salita, tila nilalait ang pinagmulan nila. Naramdaman ni Kin ang paninindig ng kanyang balahibo. Ang init ng kahihiyan ay nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nawala. Ang tingin ni Sofia ay tila isang babala, isang anino na nakakubli sa likod ng marangyang pader ng Hacienda. Ang kanilang bagong buhay ay hindi magiging madali. Hindi pa,
Tapos ang kanilang laban. Ang Hacienda de la Cruz ay hindi lamang isang tahanan. Isa itong kaharian, isang kuta ng kayamanan at kasaysayan. Ang matatayog na mga pader nito, pininturahan ng kulay puti at garing, ay tila umahawak ng libong kwento. Ang mga malalaking bintana ay nagbibigay daan sa sikat ng araw na sumisikat sa mga mamahaling muebles at mga antigong palamuti. Para kinakin, Maya at Leo, ang paglipat dito ay parang pagpasok sa isang panaginip na unting nagiging isang masalimuot na realidad. Sa unang mga araw, ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng pagkamangha. Ang kanilang mga silid, tulugan, ay mas malaki pa sa kanilang dating tirahan sa ilalim ng tulay. May mga malalambot na kama na tila lumulutang sa ulap at mga banyong kumikinang sa marmol. Si Leo, sa kanyang inosenteng edad, ay ang pinakamabilis na Diyos. Ang kanyang lagnat ay tuluyan ng nawala at ang kanyang mga mata ay laging kumikinang sa bawat bagong laruan, sa bawat bagong sulok ng malawak na hardin na kanyang natutuklasan. Para sa kanya, ang hacienda ay isang higanting palaruan. Ang kanyang malakas na tawa ay madalas marinig, isang musika na nagbibigay taya kay Don Alejandro. Ngunit para Kin at Maya, ang pagbabago ay mas malalim at mas mahirap. Ang katahimikan ng malaking bahay ay malayo sa ingay at sigawan na kinagisnan nila. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila pumapailalang na nakakaigting sa kanilang mga pandinig na sanay sa saring tunog ng kalsada. Kuya, bakit ang daming kutsara at tinidor? Ulong ni Maya isang gabi habang sila ay kumakain ng hapunan, nakatingin sa hilera ng mga kubyertos sa tabi ng kanyang plato. Ang kanyang matatala sa mata, na laging nakapansin sa pinakamaliit na detalye, ay lumiligid sa mga mamahaling plato at baso. Pinilit ni Kinang ngumiti, kahit na siya mismo ay nahihirapan. Ganyan daw talaga dito, Maya. May iba. Ibang damit sa iba. Ibang pagkain. Natatandaan niya ang mga unang pagkakataon na sinubukan niyang gumamit ng mga kubyertos, ang pakiramdam ng kahihiyan nang hindi niya alam kung alin ang gagamitin at kung paano hahawakan ng tama ang baso ng alak, kahit na tubig lang ang laman nito. Manang Elena, ang may edad ngunit masiga na mayordoma, ang naging kanilang gabay. Sa simula, si Manang Elena ay propesyonal at medyo formal, tila iingat sa mga bagong dating. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang kanyang mga mata ay lumambot. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Chin, ang pagiging obserbasyon ni Maya, at ang inosenteng kagalakan ni Leo. Siya ang matiyagang nagturo sa kanila ng mga kaugalian sa hapag. Kainan, ang tamang paraan ng pagbati sa mga bisita at maging ang paggamit ng mga modernong kagamitan na hindi nila kailanman nakita. Kin, ang tinidor ay hawakan mo ng ganito, sabi ni Manang Elena isang hapon, matiyagang itinutuwid ang kamay ni Kin. At kapag tapos ka na, ilagay mo ang kubyertos ng magkatabi sa plato. Ibig sabihin yan, busog ka na. Si Kin ay uhaw sa kaalaman. Para sa kanyang mga kapatid, para sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Lolo Andro, kailangan niyang matuto. Sinisikap niyang tandaan ang bawat detalye, bawat aral, kahit na ang pakiramdam ng out of place ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa gabi, kapag tulog na ang kanyang mga kapatid, madalas siyang nakatingin sa labas ng malaking bintana ng kanyang silid,
Hinahanap ang silaw ng ilaw mula sa ilalim ng tulay, isang paalala ng kanyang pinagmulan. Samantala, sa mga anino ng hasyenda, si Sofia P. Ramirez ay nagmamasid. Ang kanyang magandang mukha ay madalas nakabalot sa isang ekspresyon ng pagkasuklan at pagkain. Para sa kanya, ang pagdating ni Nakin ay isang personal na insulto, isang paglaban sa kanyang teritoryo. Buong buhay niya, siya ang iisang apo ni Don Alejandro, ang presumptive heir sa kanyang kayamanan at pamana. Ngayon, ang tatlong bata mula sa kalsada, mga squatter, sa kanyang pananaw ay pumapasok sa kanyang mundo. Ang kanyang mga pag-atake ay nagsimula ng banayad. Sa mga hapunan, habang si Don Alejandro ay masayang nagkukuwento tungkol sa kanyang kabataan, si Sofia ay madalas maghagis ng mga mapanuyang komento. Lolo, sigurado po ba kayo na gusto nating usapan lang ganyan na bagay sa hapag? Kainan. Baka hindi po naiintindihan ng ilan. Ang kanyang tingin ay laging nakatuon kina Kin, Maya, at Leo. Isang araw, nawawala ang bagong aklat na ibinigay ni Lolo Andro kay Kin, isang aklat tungkol sa kasaysayan ng negosyo ng pamilya. Hinanap nito ni Kin sa lahat ng sulok, hanggang sa natagpuan nito ni Manang Elena sa ilalim ng isang silya sa silid ni Sofia na may nakasulat na kinuha ng basurero sa pahina. Hindi niya yon sinabi kay Kin, ngunit ipinarating niya kay Don Alejandro. O nga walang Alan, bulong ni Sofia sa isang katulong nang makita niyang hindi nasara ng maayos ni Kin ang pinto ng ref, hindi marunong ingat sa gamit. Sanay sa kalsada, kaya di marunong magpahalaga. Ang mga bulong na ito ay kumalat sa mga katulong. Unti, ang ilang katulong na dating magiliw ay nagiging mailap, tinitingnan si Nakin ng may pagdududa. Sinubukan din ni Sofia na magasik ng pagdududa kay Don Alejandro. Lolo, napansin niyo po ba na parang may kakaiba kay Kin? Parang hindi po siya sanay sa ganitong klase ng buhay. Baka po mahirapan siyang mamuno sa kumpanya natin sa huli. O kaya'y, naku lolo, narinig ko po ang mga katulong, nagtataka raw po sila kung paano nakakapag-adjust ang mga bata na galing sa ganoong uri ng pamumuhay. Baka raw po malaking problema ang idulot nila sa atin. Pinakinggan lamang ni Don Alejandro si Sofia, ang kanyang matandang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalin, mas matalim kaysa sa iniisip ni Sofia. Nagsisimula siyang maghinala sa pamangkin. Ang kanyang kaligayahan sa pagkakaroon muli ng pamilya ay hindi nagbulag sa kanya sa realidad. Ngunit ang mga atake ni Sofia ay lumalag. Hindi sapat ang panunukso. Gusto niyang mawala si Nakin. Gusto niyang patunayan kay Don Alejandro na ang mga bata ay walang puwang sa kanilang mundo. Isang linggo ng umaga, habang aalmusal ang buong pamilya, bumaba si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso at malalim. May nawawala, sabi niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkabigo. Ang aking lumang pocket watch collection at ang pondo para sa sentro ng komunidad ng 10 milyong piso na dapat ay deposito ngayong Lunes. Nawawala sa aking safe. Naramdaman ni Kin ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Napatingin siya kay Don Alejandro. Pagkatapos kay Maya, na ngayon ay nagpakita ng kaba sa kanyang mga mata. Si Leo ay walang ideya sa nangyayari, patuloy sa pagkain ng kanyang pancake. Biglang tumayo si Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng alala. Nako, Lolo. Pero sino naman po ang gagawa niyan? Sa bahay pa natin,
Imposible. Wala naman, kasing nakapasok sa bahay, sagot ni Don Alejandro. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang direksyon patungo kay Ken. Kahit hindi pa nagsasalita si Sofia, naramdaman na ni Ken ang pagbintang sa kanyang mga mata. Pero lolo, patuloy ni Sofia, natatandaan niyo po ba, noong isang linggo, hinahanap niyo po yung importanteng papeles sa inyong study. Si Ken po, nakita ko po siya na parang nagtataka sa pintuan ng study niyo. At noong isang araw po, sinabi niya po sa akin na ang dami pong magagandang bagay dito. At Sofia, sana pa magkaroon din ako niyan, balang araw. Ang mga salita ni Sofia ay tila maliliit na punyal na tumutusok sa puso ni Ken. Hindi niya itinago ang kanyang pagkamangha sa mga ari. Ariyan ni Don Alejandro, at natural lamang na pumunta siya sa study para magtanong tungkol sa mga aklat doon. Ngayon, ang kanyang inosenteng pagkamangha ay ginagamit laban sa kanya. At saka po, dagdag ni Sofia, ang kanyang boses ay tila may halong pakiusap at pag-aalala. Napansin ko po na nawawala ang isang lumang sombrero na laging suot ni Ken. At sa labas ng study niyo po, lolo, may nakita akong bakas ng putik. Parang galing sa tsinelas na suot ni Ken noon. Inilahad ni Sofia ang isang maliit na bag na may lamang medyo tuyong putik at isang lumang tsinelas na halatang kay Ken. Hindi po ba't ito ang tsinelas na bigay ko sa kanya noon, lolo? Ang mga ebidensya ay tila hindi mapagkakaila. Ken, na noon ay bihirang gumamit ng mga sapatos, ay madalas nakatsinelas sa loob ng bahay. Ang sombrero na nawawala at ang putik na yon, isang perpektong set. Ang mukha ni Don Alejandro ay bumigat. Ang pagmamahal sa kanyang apo ay malalim, ngunit ang mga ebidensya ay nakaharap sa kanya. Ken, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may awtoridad. May kailangan ka bang sabihin? Naramdaman ni Ken ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang pagdududa sa mga mata ng kanyang lolo ay parang bumalik siya sa ilalim ng tulay, kung saan siya ay hinusgahan dahil sa kanyang anyo. Lolo, sabi ni Ken, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may katatagan. Wala po akong kinuha. Kailanman po ay hindi ko kayang gawin yan. Mula pa po noong bata ako, tinuruan kami ng nanay ko na maging matapat. Kahit po, mahirap kami, hindi po kami nagnakaw. Ang tanging yaman po namin ay ang dangal namin. Hindi ko po kayang gawin yan sa inyo, sa pamilya natin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Don Alejandro. Walang bahid ng pagsisinungaling, anging matinding sakit at pagtanggi. Pero ang mga ebidensya, Ken, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay mas malungkot kaysa sa galit. Kaya nga po lolo, dahil gawa lang po yan, sagot ni Ken. Ang kanyang boses ay lalong tumatatag. May gustong manira sa amin. Sa sandaling iyon, mahinang tumayo si Maya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay laging obserbasyon, laging nakapansil sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ni Lolo, bulong niya, ang kanyang maliit na boses ay halos hindi marinig. Nakita ko po, nakatitig ang lahat kay Maya. Si Ken, Don Alejandro, at lalo na si Sofia. Ang mukha ni Sofia ay biglang namutla, ang kanyang mga mata ay nalaki. Ano ang nakita mo, anak? Tanong ni Don Alejandro. Yumuko upang pakinggan ng kanyang apo. Noong isang gabi po, lolo, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay may bahid ng takot, ngunit may determinasyon. Gabi na po iyon, nagising po ako para uminom ng tubig.
Nakita ko po si Ate Pia. Lumabas po siya sa study niyo. May dala po siyang bag na kulay itim. At nakita ko po siya na parang may itinapon sa labas ng bintana ng study. Pagkatapos, pumalik po siya sa loob, pero nakasarado na po ang pinto. Ang mga salita ni Maya ay tila bumalikwas sa hasyenda. Nagtingin na ang mga katulong. Si Manang Elena, na nakatayo sa gilid, ay bahagyang mumiti. Isang ngiti na tila sinasabi, "Alam ko." "Maya, anong sinasabi mo?" sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay matalin. Sinisikap na itago ang kanyang kaba. Nguni mo lang yan. Pata ka lang. Kung ano. Ano ang nakikita mo? Ngunit bago pa matapos ni Sofia ang kanyang pagtatanggol, sumingit si Manang Elena. "Bon Alejandro, sa totoo lang po, may napansin din po ako kay Senyorita Sofia. Noong gabi po na nawala ang mga gamit, bigla po siyang nagmadaling matulog. At noong kinabukasan po, hindi na po niya sinuot ang kanyang puting dress na may bahagyang mansa ng putik sa ilalim. Ang damit po niya, madalas po niyang linisin agad." Ang mga pahalag ni Maya at Manang Elena ay nagbigay ng bagong perspektibo. Ang mukha ni Don Alejandro ay naging mas seryoso. "Sofia," sabi niya, ang kanyang boses ay tila yelo. "May kailangan ka bang ipaliwanag?" Si Sofia ay hindi makasagot. Ang kanyang mata ay lumiligid, naghahanap ng paraan upang makatakas. "Sige," sabi ni Don Alejandro, tumayo at naglakad patungo sa isang pader na may nakasabit na malaking painting. Ngunit sa likod ng painting, may isang keypad. Matagal na akong iisip na maglagay ng security measures sa bahay na ito. Hindi dahil sa wala akong tiwala sa mga tao, kundi dahil sa dami ng mahahalagang bagay dito. At dahil sa mga ganitong klase ng pagdududa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tapi sa keypad. Sa isa pang pader, isang malaking screen ang bumaba at nagpakita ng footage mula sa isang nakatagong kamera. Ang mga mata ni Sofia ay nanlaki, puno ng takot. Ang video ay malinaw. Ito ay nagpakita kay Sofia, nakasuot ng puting dress na binanggit ni Manang Elena, na palihim na pumapasok sa study ni Don Alejandro. Nakita siyang binuksan ng saksi. Kinuha ang pocket watch collection at ang pera, at pagkatapos ay inilagay ang lumang sombrero ni Kin at ang tsinelas sa tabi ng pintuan. Nakita rin siyang nagtapon ng isang bagay sa labas ng bintana, isang maliit na bag na may putik. Ang kanyang mukha ay may ngiti ng pagtatagumpay. Ang footage ay nagpatugtog ng walang tunog, ngunit ang epekto nito ay nakakapinsala. Ang lahat sa silid ay tahimik. Tanging ang hininga ni Sofia ang naririnig, na ngayon ay nagiging hininga ng pagkatakot at galit. Nang matapos ang video, bumalik ang ilaw sa silid. Si Sofia ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang pagsisisi sa kanyang tingin. Tanging pagkapahi. "Sofia," sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay may sakit at pagkadismay. "Paano mo nagawa ito?" "Sa sarili mong pamilya. Sa iyong lolo na nagbigay sa iyo ng tahanan at pangalan." "Lolo," umikbi si Sofia. "Hindi po totoo yan. Gawa lang po yan. May mali po sa kamera na yan." "Hindi," sabi ni Don Alejandro. Matatag ang kanyang boses. "Ang mga kamera na yan ay nandoon sa loob ng maraming taon. Walang nakakaalam, maliban sa akin at sa aking abogado.
Ang bawat galaw mo ay naitala, Sofia. Ang bawat kasinungalingan mo ay nahayag. Pinunasan ni Don Alejandro ang kanyang mga mata. Masakit para sa kanya na gawin ito, ngunit kailangan. Sa araw na ito, Sofia Ramirez, hindi ka na bahagi ng pamilya de la Cruz. Aalis ka sa hasyenda na ito at lahat ng koneksyon sa aming mga negosyo at pondo ay tatanggalin. Wala ka ng lugar dito. Ang mga salita ni Don Alejandro ay malinaw at pinal. Si Sofia ay tumayo roon, gulat, pagkatapos ay galit. Ngunit wala siyang magawa. Ang katotohanan ay nakaharap sa kanya. Nang buksan ang pinto ng hasyenda, nilisan niya ang bahay na kanyang kinagisnan, dala ang kanyang kahihiyan at pagkabigo. Naramdaman ni Kin ang bigat na inalis mula sa kanyang mga balikat. Ngunit sa halip na tagumpay, naramdaman niya ang isang kakaibang lungkot. Nakita niya ang pagiging komplikado ng puso ng tao, ang kakayahang gumawa ng kasamaan dahil sa inggit at kasakiman. Ang kanyang bagong buhay sa hasyenda ay puno ng kaginhawaan, ngunit mayroon din itong sariling mga anino, sariling mga hamon na mas mapanlin lang kaysa sa anumang bagay na kinaharap niya sa ilalim ng tulay. Ang laban para sa dangal at pagtanggap ay hindi pa tapos, nagsisimula pa lang. Ang Hacienda de la Cruz ay huminga ng bagong buhay. Ang mga pader na bato ay tila saksi sa muling pagkabuhay ng pag-asa, habang ang mga malawak na hardin ay nagpapatunay sa pagyabong ng isang pamilyang halos nawala. Ngunit higit sa mga dingding at hardin, sa puso at isip ni Kin, nagsimula ang tunay na pagbabago. Mula sa isang mundo ng purong instinto ng pagligtas at panlilinlang, siya ngayon ay ipinapasok sa isang universo ng estratehiya, pamamahala, at higit sa lahat, dangal. Naging personal na guro ni Don Alejandro, ang kanyang apo. Hindi lamang sa silid, aralan, kundi sa mismong tanggapan ng kumpanya, sa mesa, ng hapunan, at sa bawat paglalakad sa hardin. Ang bawat sandali ay isang alin. Ang silid, aklatan ni Don Alejandro na may mga libong aklat na bumabalot sa bawat dingding ay naging ikalawang tahanan ni Kin. Dito, sa ilalim ng malaking chandelier at sa gitna ng amoy ng luwang papel at balat, siya natuto ng mga pundasyon ng negosyo. Kin, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, ani Don Alejandro isang hapon, habang nagtuturo sa Kin tungkol sa isang financial report. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa kanyang malambot na silya, ang kanyang boses ay puno ng karanasan at awtoridad. Ito ay tungkol sa tiwala. Sa bawat desisyon, tanungin mo ang sarili mo, makatarungan ba ito? Makakatulong ba ito sa ating komunidad? Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung gaano kalaki ang iyong yaman, kundi sa kung gaano karami ang iyong naitulong sa iba. Ang dangal at talino ang tunay na lakas, hindi pera o kapangyarihan. Araw, tinuturuan ni Don Alejandro si Kin tungkol sa pananalati, kung paano basahin ang mga financial statement, ang estratehiya sa pamumuhunan, at ang sining ng negosasyon. Ito ay mga bagong salita, bagong konsepto, na halos bumaligtad sa kanyang mundo. Noon ang estratehiya niya ay kung paano makakahanap ng pagkain para sa kanyang mga kapatid o kung paano maiiwasan ang mga basagulero sa kalsada. Ngayon, estratehiya ay kung paano patatakbuhin ang isang multi-million peso enterprise. Madalas, si Kin ay nalulunod sa dami ng impormasyon. Ang mga termino tulad ng cash flow, equity,
diversification, at market analysis ay tila alien sa kanya. Ngunit sa bawat pagkabigo, naroon si Don Alejandro, matiyagang nagpapaliwanag, gumagamit ng mga simpleng analohiya at nagbibigay ng matibay na suporta. Huwag kang matakot magtanong. Kin, payo ni Lolo Andro. Ang tunay na lider ay hindi nagkukunwari na alam ang lahat. Siya ay marunong makinig, matuto, at umamin ng pagkakamali. Bukod sa mga aralin kay Don Alejandro, ipinasok din si Kin sa isang prestihiyosong unibersidad, ang parehong unibersidad na pinasukan ng kanyang ama. Ito ang isa pang malaking pagbabago. Ang malalaking gusali, ang mga estudyanteng nakasuot ng branded na damit, ang mga diskusyon sa klase na tila nagmumula sa ibang planeta. Dito, ang kanyang pinagmulan ay hindi na isang lihin. Ito ay isang bagay na pinag-uusapan, pinagpitiestahan ng iba. Mayroong mga estudyanteng palihim na nagbubulungan kapag dumaraan siya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at paghahak. Siya yun, di ba? Yung galing sa ilalim ng tulay na naging apo ng De La Cruz. O kaya'y, tingnan mo naman ang galaw niya, halatang hindi sanay sa ganito. Ang kanilang mga salita ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng kahihiyan na halos bumalik, ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sarili niyang bansa. Ngunit sa tuwing nanghihina siya, naaalala niya ang mga mukha ni Maya at Leo at ang matatag na tingin ni Don Alejandro. Naaalala niya ang mga salita ni Manang Elena. Kin, hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa kanila. Ang halaga mo ay nasa loob mo, sa kabutihan ng puso mo at sa iyong dangal. Si Manang Elena na ngayon ay isang tunay na ina. Inahan ay laging nariyan para magbigay ng kape, magkwento ng mga malumang kwento tungkol sa pamilya De La Cruz, at magbigay ng mga praktikal na payo tungkol sa kung paano harapin ang mga kritiko. Hayaan mo lang sila. Kin, payo ni Manang Elena isang gabi habang nag-aral si Kin. Ang mga taong may sariling insekuridad ang madalas manghusga sa iba. Hindi mo kontrolado ang sasabihin nila, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Sa bawat araw, lumalakas ang loob ni Kin. Natutunan niyang baliwalain ang mga mapanuyang tingin, at sa halip ay ituon ang kanyang enerhiya sa pag-aaral. Sa mga klase, nagtatanong siya, nag-aral ng mabuti, at dahang nakikisama sa mga kapwa estudyante na may bukas na isip. Nagsimulang humanga ang kanyang mga propesor sa kanyang sipag at talas ng isip. Ang kanyang natatanging pananaw na nabuo mula sa kanyang nakaraang buhay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang paraan ng pagtingin sa mga problema at solusyon. Matapos ang ilang buwan, naramdaman ni Don Alejandro na panahon na para opisyal na ipakilala si Kin sa publiko at sa mundo ng negosyo. Isang grand press conference ang inorganisa sa ballroom ng isang kilalang hotel sa Makati. Ang mga ilaw ng kamera ay nakasisilaw, ang mga mikropono ay nakaharap sa mesa kung saan nakaupo si Don Alejandro at si Kin. Mga kaibigan sa media, mga kapwa negosyante, at sa mga mamamayan ng Pilipinas, simula ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Matagal na panahong nawala ang isang bahagi ng aking pamilya. Ngayon, sa tulong ang may kapal at sa kalooban ng tadhana, natagpuan ko muli ang aking mga apo. Ito si Joaquin De La Cruz, ang panganay na apo ng aking anak na si Joaquin Jr. Kasama niya ang kanyang mga kapatid na sina Maya at Leo. Sila ang aming dugo, ang aming pamilya, at ang magpapatuloy ng aming pamana.
Ang mga flash ng kamera ay naging mas matindi. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sunod. Sunod. Don Alejandro, totoo po bang galing sa kahirapan ng inyong apo? Sa ilalim po ba ng tulay? Ano po ang masasabi ninyo sa mga nagsasabi na dahil lang sa kayamanan ng dahilan kung bakit niya kayo hinanap? Paano mo po haharapin ang mundo ng negosyo na malayo sa iyong pinagmulan? Naramdaman ni Kin ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Lolo Andro nang humiti at tumango bilang pahiwatig ng suporta. Totoo po ang inyong narinig. Simula ni Kin, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Galing po ako sa ilalim ng tulay, kung saan ang bawat araw ay isang laban para mabuhay. Hindi ko po ikinahihiya ang aking pinagmulan. Sa katunayan, ito po ang nagbigay sa akin ng lakas, ang aral sa buhay, at ng malalim na unawa sa kahirapan at asa ng mga Pilipino. Hindi po ako hinahanap ang kayamanan. Hinahanap ko po ang punas sa lanat ng aking kapatid. Ang kayamanan po ay dumating bilang pagpapala, ngunit ang pagpapala po ay may kaakibat na responsibilidad. Ang mga salita ni Kin ay nagulat sa mga reporter. Inaasahan nila ang isang kabataang mahiyain at hindi sanay sa media, ngunit nakita nila ang isang binata na may dangal at paninindigan. Ang kanyang kwento ay agad na naging headline sa mga pahayagan at nanguna sa mga balita sa telebisyon. Mula ilalim ng tulay, Apo ng De La Cruz, umanga sa katatagan. Ngunit hindi lahat ay nabighani. Sa mundo ng negosyo, marami ang alilangan. Masyado amang sentimental si Don Alejandro. Komento ng isang matandang negosyante sa kanyang kasamahan sa isang golf course. Isang bata mula sa kalsada. Paano niya patatakbuhin ang isang conglomerate? Puro kaatehan lang yan. Ang mga pagdududa ay kumalat, nagdulot ng alalahanin sa ilang shareholders at partners ang De La Cruz Group. Ang pressure ay dumami sa balikat ni Kin. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang proyekto na malapit sa puso ni Don Alejandro ang sentro ng komunidad. Ito ay isang pangarap na matagal nang pinahahalagahan ng matandang bilyonaryo. Isang malaking pasilidad sa isang mahirap na komunidad na magbibigay ng libreng edukasyon, serbisyong medikal, at mga programa pa sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Nais ni Don Alejandro na ito ang maging unang malaking proyekto ni Kin, isang pagsubok sa kanyang kakayahan at sa kanyang pangako sa responsibilidad sa lipunan. Kin, sabi ni Don Alejandro isang umaga habang ipinapakita ang blueprints ng sentro. Ito ang pamana na higit pa sa pera. Ito ay pamana ng pag-asa. Gusto kong ikaw ang mamuno sa proyektong ito. Ito ang iyong pagkakataon upang ipakita sa lahat na ang tunay na halaga ng isang lider ay hindi sa kung saan siya nagmula, kundi sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa iba. Ito ay isang napakalaking responsibilidad at si Kin ay determinadong magtagumpay. Ngunit ang proyekto ay nangangailangan ng malaking pondo at suporta mula sa mga kasulo. Ang pinakamahalaga sa kanila ay si Ginoo Rafael Raca Santos, ang pinulo ng isang malaking conglomerate at isang matalik na kaibigan at kasosyo ni Don Alejandro sa maraming taon. Ngunit si Ginoo Santos ay kilala sa kanyang pagiging praktikal at maingat. Ang araw ng pulong ay dumating. Ito ang eksaktong eksena mula sa unang bahagi ng kwento, ang flash forward. Sa palapag ng De La Cruz Tower sa Makati, ang sikat ng araw ay sumisikat
Sa malinis na mga bintana, nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng lungsod. Sa labas, ang mga tore ng Makati ay sumasalamin sa langit at sa malayo makikita ang mga lilim ng mga tulay na nag-uugnay sa magkakaibang bahagi ng Manila. Sa loob ng Marañang Conference Room, ang hangin ay puno ng tensyon. Nakasuot ng puting barong Tagalog, si Chin ay nakatayo sa harap ng malaking screen. Ang kanyang presentation ay handa. Sa paligid ng mahabang mesa, nakaupo ang mga miyembro ng board at si Ginoo Rafael Santos. Si Don Alejandro ay nakaupo sa tabi ni Kin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may pagtitiwala. Ginoo de la Cruz, simula ni Ginoo Santos, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagdududa. Siya ay isang matangkad na lalaki na may matatalim na mata. Ang uri ng tao na nagbabasa ng bawat numero at bawat galaw. Napakagandang proyekto ng sentro ng komunidad. Ngunit, sa lahat ng respeto, ikaw ang napiling mamuno. Sa iyong limitadong karanasan sa pamamahala ng isang malaking proyekto, paano mo masisiguro na ang milyong pundong ilalaan dito ay magagamit ng tama at magbibigay ng tunay na resulta? Ang mga mata ng board members ay nakatuon kay Kin. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga pagdududa. Isang iglap, ang mga alaala mula sa ilalim ng tulay ay bumalik ang gutom, ang lagnat ni Leo, ang pagtanggi ng mga mayayaman, ang kahiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan na lunurin siya ng mga alaala. Hinayaan niya itong maging lakas. Umigop si Kin ng malalim na hininga. Ginoo Santos, simula niya, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Sa totoo lang po, wala po akong karanasan sa pamamahala ng mga multi-million peso projects. Ang karanasan ko po ay sa kalsada. Ang karanasan ko po ay kung paano maghanap ng pagkain sa basurahan, kung paano manghingi ng tulong, kung paano mabuhay sa gitna ng kahirapan. Nagulat ang mga nakikinig. Hindi ito ang inaasahan nilang sagot. Inaasahan nila ang corporate jargon, ngunit nakarinig sila ng isang kwento. Ang nakita ko po sa kalsada, patuloy ni Kin, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ginoo Santos, ay hindi lang kahirapan. Nakita ko po ang pag-asal sa mata ng mga batang uhaw sa kaalaman. Nakita ko po ang sipag ng mga magulang na handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Nakita ko po ang dangal sa puso ng mga tao na, sa kabila ng kanilang kalagayan, ay nananatiling matapat at masipag. Ang mga taong yun to, Ginoo Santos, ay hindi nangangailangan ng limos. Nangangailangan po sila ng pagkakataon. Ang sentro ng komunidad po, sabi ni Kin habang nag-click sa susunod na slide ang kanyang presentation na nagpakita ng mga litrato ng mga masayang bata sa isang may K-shaped school sa ilalim ng tulay ay hindi lang isang gusali. Ito po ay isang sentro ng pagkakataon. Ito po ay isang pagpapatunay na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang kakayahang magsimula ng sariling kabuhayan ay hindi pribilehiyo ng iilan, kundi karapatan ng lahat. Inilatag ni Kin ang kanyang detalyadong plano. Kung paano gagamitin ang bawat sentimo, ang mga programa para sa kabataan, ang mga livelihood trainings, at ang pagtatatag ng isang maliit na klinik. Ang kanyang presentasyon ay hindi lang puno ng datos at forecast. Ito ay puno ng damdamin ng pag-unawa at ng matinding paniniwala sa kakayahan ng bawat tao na bumangon. Ang pamamahala po ng proyekto
ay hindi lang tungkol sa pagbabasa ng spreadsheets, Ginoo Santos. Pagtatapos ni Ken, ang kanyang tinig ay iisa sa katahimikan ng silid. Ito po ay tungkol sa unawa sa puso ng mga tao. At iyan po, sa palagay ko, ay isang aral na hindi matututunan sa anumang business school, kundi sa mismong paaralan ng buhay. Ang sentro ng komunidad ay hindi lang magbibigay ng serbisyo. Magbibigay ito ng dangal, ng asa, at ng kakayahang baguhin ang kanilang sariling kinabukasan. Ang silid ay tahimik. Si Ginoo Santos, na noon ay nakakunot ang noo, ay dahang tumamo. Ang kanyang tingin, na dati ay puno ng pagdududa, ay nagpakita na ngayon ang paghanga. Nakita niya hindi lang ang isang kabataang handang mangarap, kundi ang isang lider na may kakaibang pananaw, isang uri ng empathy na hindi nabibili ng pera. Don Alejandro, sabi ni Ginoo Santos, tumingin sa kanyang kaibigan. Pinabilib mo ako. At ikaw, Kin, tumingin siya kay Kin, nahuli mo ang aking atensyon. Higit pa rito, nahuli mo ang aking paniniwala. Umabot siya ng kamay kay Kin. Ang Santos Group ay mananatiling kasosyo ng De La Cruz sa proyektong ito. Sa tingin ko, ang pinagmulan mo ay hindi hadlang, kundi isang asset. Isang natatanging asset. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Don Alejandro. Ang pressure ay gumaan. Si Ken ay nakaramdam ng isang tagumpay na hindi niya kailanman inakala. Hindi niya ginamit ang pangalan ng kanyang lolo. Hindi niya ginamit ang tera. Ginamit niya ang kanyang komento, ang kanyang dangal, at ang kanyang pananampalataya sa tao. Pagkatapos ng pulong, habang nagmamadaling lumabas sa building si Ken, may nakasalubong siyang isang pamilyar na mukha sa labi. Cocktail dress, may hawak na mamahaling clutch at mukhang nagmamadali. Si Clarissa Riz Gomez. Ang babaeng minsang tiningnan siya nang may pagkasuklam sa parke. Ang babaeng nagpabura sa kanya sa paningin ng gwardya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagtataka ay sumilay sa mukha ni Clarissa na sinundan ng bahagyang pagbabahala. Kilala niya ang mukha ni Ken mula sa mga pahayagan. Ngunit ang pagkakaharap nila ng personal sa loob ng isang gusaling pinapasukan ng mga mayayaman ay tila bumalik sa kanya ang kanyang dating paghamak. Ikaw, bulong ni Clarissa, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang bata, mula sa parke. Ngumiti si Ken, isang ngiti na puno ng kapayapaan at unawa, hindi ng paghihiganti ko panunukso. Magandang araw po, Binibining Gomez, bati niya. Yumuko ng bahala. Ako po si Juco de la Cruz. Ang kanyang tono ay magalang, ang kanyang tindig ay matatag. Walang pahiwatig ng galit o paninisi sa kanyang boses. Nakita ni Clarissa ang kanyang sarili sa mata ni Kinang dating mapagmataas na Clarissa, ang Clarissa na bumalik sa kanyang mga paghuhusga sa tao dahil sa panlabas na anyo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, puno ng kahihiyan. Ako pala si Clarissa, sagot niya, ang kanyang boses ay naninginid. Patawad, noong araw na iyon. Pasensya ka na. Wala po iyon, Binibining Gomez, sabi ni Ken. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. Ang bawat isa po ay may binagdadaanan. Naway ang araw na ito ay maging mabuti sa inyo. Tumangmo si Ken at nagpatuloy sa paglakad. Iniwan niya si Clarissa doon, nakatayo,
Sa gitna ng labi, iniisip ang kanyang mga salita at ang kanyang tindig. Hindi naghiganti si Kin. Hindi niya ginamit ang kanyang bagong posisyon upang ipahiya si Clarissa. Sa halip, ibinakita niya ang isang uri ng pagpapatawad at dangal ng mas malakas pa sa anumang kayamanan o kapangyarihan. Ang kanyang paglakad ay magaan, ang kanyang puso ay malaya. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasa kung paano ka lumaban, kundi kung paano ka magpatawad at kung paano mo panatilihin ang dangal sa gitna ng lahat ng hamon. Ang kanyang paglalakbay mula sa ilalim ng tulay ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, siya ay lumalakad ng may direksyon at may paninindigan. Sa isang umaga na sinisinagan ng matamis na araw, ang buong komunidad ay nagtipon sa harap ng bagong sentro ng komunidad. Hindi ito ang malalaking gusali na yari sa salamin at bakal tulad ng mga tor sa Makati. Sa halip, ito ay isang estrukturang yari sa matibay na materyales, ngunit may disenyong bumabagay sa kalikasan na may malalawak na bintana na nagpapapasok ng liwanag at sariwang hangin. Ang mga dingding ay pininturahan ng maliliwanag na kulay asul, dilo, berde na tila sumisimbolo sa asa at bagong buhay. Sa harap nito, may malawak na courtyard na napuno ng mga tao, ng mga bata na tumatakbo sa gitna ng mga upuan at ng mga matatanda na nagbubulungan at nagngingitian. Ang ingay ng mga tawanan at bulungan ay pinuno ng musika mula sa isang lokal na banda na nagpapatugtog ng mga awiting Pilipino na nagpapangiti sa lahat. Ang amoy ng sariwang luto, halong tanis ng kakanin, at alat ng pritong isda ay lumulutang sa hangin. Ang mga banner na may nakasulat na sentro ng komunidad, pugad ng asa, dangal, at kinabukasan ay nakasabit sa bawat sulok, kumakaway sa banayad na simoy ng hangin. Para sa Kin, ang bawat detalye, bawat ngiti ay isang patunay na ang kanyang panaginip ay naging totoo. Si Don Alejandro, na suot ang isang puting barong Tagalog, ay nakatayo sa plataporma. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaligayahan at pagmamalaki. Sa kanyang tabi, naroon si Ginoong Rafael Santos, na ngayon ay isa ng matalik na taga-suporta ng proyekto. Ang kanyang tingin ay puno ng respeto kay Kin. Naroon din si Manang Elena, na hindi mapigilan ng pagluha ng tuwa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Kin, na para bang nakakita siya ng isang anghel. Sa pinakaharap ng pulutong, si Maya at Leo, na ngayon ay parehong nakasuot ng malinis na uniforme ng eskwelahan, ay nakaupo. Ang kanilang mga mata ay malaki sa pagkamangha at pagmamalaki para sa kanilang kuya. Ang program ay nagsimula sa isang pagbabasbas mula sa lokal na pari na sinundan ng ilang pananalita mula sa mga opisyal ng komunidad. Pagkatapos, dumating ang pinakahihintay na sandali. Mga kaibigan, mga kababayan, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malakas at malinaw sa kabila ng kanyang edad. Matagal ko ng pangarap na makapagtayo ng isang lugar na magsisilbing ilaw para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay makakahanap ng asa, ng dangal at ng pagkakataong baguhin ang kanilang kinabukasan. Ang sentro ng komunidad na ito ay bunga ng pangarap na iyon. Tiningnan niya si Kin, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngunit ang pangarap na ito ay hindi ko kayang buuin isa. Kailangan nito ng isang puso, ng isang kaluluwa, na lubos na nakakaintindi sa kahirapan at sa pangangailangan ng pagbabago. At natagpuan ko ang taong iyon sa aking apo. Sa aking apo, si Joaquin de la Cruz, ang palakpakan ay malakas, halong
sigaw ng pagpupuri mula sa mga tao. Lumapit si Kin sa gitna ng plataporma. Inabot ni Don Alejandro ang isang simbolikong susi sa kanya, isang lumang susi na may kakaibang disenyo. Kin, ngayong araw na ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pamamahala ng sentro ng komunidad. Alam kong hindi lamang ito isang gusali, kundi isang material na pamana na higit pa sa pera. Alam kong bibigyan mo ito ng buhay, ng asa, at ng tunay na pagmamahal. Niyakap ni Chin ang kanyang lolo ng mahigpit, naramdaman ang pagmamalaki at tiwala na ibinigay sa kanya. Pagkatapos, hinarap niya ang pulutong, ang kanyang puso ay puno ng damdamin. Ang kanyang mga mata ay lumigid sa mga mukha ng mga tao. Nakita niya ang mga bata na kasing edad ni Leo, ang mga ina na kasing sipag ng kanyang namayapang ina, ang mga kabataang may asa sa kanilang mga mata. Tulad niya noon, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa likod na tila may pagdududa pa rin sa kanyang tingin. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang alsa. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Mga minamahal kong kababayan, Lolo Don Alejandro, Ginoo Santos, Manang Elena, at sa aking mga kapatid, Maya at Leo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, tuno ng emosyon. Hindi ko po kailanman inakala na darating ang araw na ito. Mula sa ilalim ng tulay, kung saan ang bawat araw ay isang laban para mabuhay, kung saan ang tanging pangarap ko ay makahanap ng gamot para sa lagnat ng aking kapatid. Narito po ako ngayon sa harap ninyo na may pananagutan sa isang proyektong magbibigay ng asa sa marami. Ang mga salita ni Kin ay matapat, hindi nagtatago ng kanyang pinagmulan. Sa halip ay ginamit ito bilang pundasyon. Ang buhay po sa ilalim ng tulay ay puno ng hamon. Ngunit ito rin po ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral. Ang pagpapahalaga sa bawat kakanin, ang halaga ng pamilya, ang lakas ng pagkakaisa, at ang dangal na hindi nabibili ng pera. Nakita ko po ang mga tao na, sa kabila ng kanilang kalagayan, ay patuloy na naniniwala sa kanilang kakayahang bumangon. Nakita ko po ang mga ngiti na kumikinang sa gitna ng kahirapan. Ang mga ngiting iyon po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ang mga taong iyon po ang aking inspirasyon. Ang sentro ng komunidad na ito po, patuloy ni Kin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, ay hindi lang isang gusali ng mga silid. Alan, ng klinik o ng multi-purpose. O, ito po ay isang sagisag. Isang sagisag ng asa na hindi natin kailanman dapat isuko. Isang sagisag ng dangal na nararapat sa bawat Pilipino, anuman ang kanyang pinagmulan. At isang sagisag ng pagkakaisa na kapag tayo ay nagtutulungan, walang imposible. Kung kaya kong bumangon mula sa pinakamababang antas ng lipunan, hindi dahil sa aking sariling lakas, kundi dahil sa biyaya ng may kapal at sa pagmamahal ng aking pamilya, kayo rin po ay kaya ninyong gawin iyan. Ang aking lolo, si Don Alejandro, ay nagturo sa akin na ang tunay na pamana ay hindi sa kung gaano karaming kayamanan ang iyong maiiwan, kundi sa kung gaano karaming buhay ang iyong mababago. Ang aking ipinapangako sa inyo ngayon ay ang aking buong puso, ang aking isip, at ang aking lahat ng lakas upang ang sentro ng komunidad na ito ay maging isang pugad ng pagbabago. Hindi po ako magiging perpekto, ngunit patuloy po akong matututo
At sa bawat hakbang na aking gagawin, sisiguraduhin kong ang asa, dangal, at pagkakaisa ang magiging gabay natin. Ang palakpakan ay malakas at nagpapatuloy. Narinig ni Kin ang sigaw ng mabuhay. Kin. Mula sa tulutong. Nakita niya ang matandang lalaki na nakangiti na ngayon, ang pagdududa ay napalitan ng paghanga. Lumapit si Ginoo Santos kay Kin at tinapik siya sa balikat. Ikaw ang hinaharap, Kin. Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa'yo. Manang Elena ay lumapit at niyakap si Kin ng mahigpit, ang kanyang mukha ay basang. Pasa ng luha ng tuwa. Ang anak ko. Bulong niya. Si Maya, na may mga mata pa ring nagbabasa ng bawat detalye, ay ngumiti. Ang kanyang ngiti ay malalim. Tila nauunawaan niya ang bigat at ang saya ng sandaling iyon. Si Leo, sa kanyang inosente at masiglang paraan, ay tumayo at itinaas ang kanyang mga kamay. Sigaw ng Kuya Kin. Kuya Kin. Ang kanyang malakas na tawa ay nagpatawa sa lahat. Mula ng araw na iyon, ang sentro ng komunidad ay naging sentro ng buhay ng komunidad. Si Kin ay abala sa kanyang bagong papel bilang leader. Bawat araw ay may bagong hamon. Ang pamamahala ng sentro ay hindi lamang pagpaplano. Ito ay pagharap sa mga totoong problema, sa mga taong may totoong pangangailangan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang sentro ay aalok ng mga libreng tutorial sa mga bata, ng mga vocational trainings para sa mga kabataan at matatanda at ng isang maliit na klinik na nagbibigay ng pangunahing serbisyong medikal. Si Kin ay hindi isang leader na nakaupo lang sa opisina. Madalas siyang nakikita sa mga silid, aralan, nakikipag-usap sa mga estudyante at guro. Makikita rin siya sa klinik, nakikinig sa mga pasyente o sa kusina, nakikipag-ugnayan sa mga nanay na aaral ng pagluluto para sa kanilang mga maliit na negosyo. Ang kanyang karanasan sa kalsada ay naging kanyang pinakamalakas na asset. Nauunawaan niya ang mga pinakamaliliit na pangangailangan ng mga tao. Alam niya kung paano magsalita sa kanila, kung paano makuha ang kanilang tiwala, at kung paano makahanap ng mga solusyon na akma sa kanilang sitwasyon. Kuya Kin, ang ganda ng mga turo ng teacher namin. Sigaw ng isang bata habang lumalabas sa isa sa mga silid. Aralan. Natutunan ko kung paano gumawa ng recycled na bag. Magaling. Sagot ni Kin, nakangiti. Sige, ipakita mo sa akin bukas, ha? Sa kanyang opisina, ipinagpatuloy ni Kin ang kanyang pag-aaral, isinasama ang mga aral mula kay Don Alejandro at sa universidad sa kanyang praktikal na karanasan. Natutunan niya kung paano magbalanse ng budget, kung paano makipag-ugnayan sa mga donor, at kung paano sukatin ang epekto ng kanilang mga programa. Ang sentro ay hindi lamang isang charity. Ito ay isang institusyon na may malinaw na layunin at estratehiya. Si Maya, sa kanyang pagiging sensitibo at matalino, ay lalo pang naging mahusay sa pag-aral. Taaral siya sa isang pribadong paaralan na ibinigay ni Don Alejandro. Ngunit tuwing Sabado at Linggo, madalas siyang bumibisita sa sentro. Madalas siyang tumutulong sa library, inaayos ang mga aklat at nagbabasa sa mga mas batang bata. Ang kanyang matatalas na mata ay nakakakita ng mga bagay na minsan ay nakaligtaan ng iba.
Madalas siyang nakikipag usap kay Chin, nagbibigay ng kanyang mga obserbasyon na madalas ay nakakatulong sa kanyang kuya. Kuya, napansin ko po, marami pong bata na parang mahiyain pa rin magtanong sa mga teacher. Baka po kailangan natin ng mga activities na makakatulong sa kanila maging mas confident. Si Liam naman, sa kanyang pagiging malusob at aktibo ay isa ng normal na bata, puno ng enerhiya. Hiling niyang maglaro sa mga parke, magpinta sa mga klase ng sining sa sentro at laging nagbibigay ng tawa at kadalakan sa lahat. Para sa kanya, si Ken ay hindi lamang isang kuya, kundi isang bayani. Tuwing gabi, bago matulog, laging sinasabi ni Leo kay Ken, "Salamat, Kuya Ken. Ikaw ang pinakamagaling na kuya sa mundo." Ang mga salitang iyon ay laging nagpapaglaan sa anumang pagod o hamon na nararamdaman ni Ken. Isang hapon, matapos ang isang abalang araw, nakatayo si Ken sa balkonahe ng sentro ng komunidad. Sa harap niya, nakalatag ang komunidad ng mga bahay na yari sa kahoy at yero, ang mga makipot na eskinita, ang mga bata na naglalaro sa kalsada. At sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng ilog, nakikita pa rin niya ang mga ilaw mula sa ilalim ng tulay ang kanyang dating tahanan. Ngumiti si Ken. Hindi na siya ang bata na puno ng takot at desperasyon sa ilalim ng tulay. Siya ay si Joko Incindila Cruz, isang leader, isang apo, isang kuya, isang pag-asa. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang pagbigat, kundi isang pundasyon. Ito ay ang lakas na nagtutulak sa kanya upang mas lalong maunawaan ang kanyang mga kababayan, upang mas lalong magsikap para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang dangal ay hindi sa kayamanan o sa katayuan, sa lipunan, kundi sa kung paano mo harapin ang mga hamon, kung paano mo manatili ang integrated, at kung paano mo gamitin ang iyong karanasan upang maging inspirasyon sa iba. Ang pamalan ni Don Alejandro ay patuloy na yumayabong sa bawat bata na natututo sa sentro, sa bawat pamilya na nabibigyan ng pagkakataon, sa bawat ngiti na kumikinang sa gitna ng komunidad. Nilingon ni Ken ang loob ng sentro, ang mga silid. Aralan na puno pa rin ng mga bata. Ang klinik na may abalang nurse. Ang kanyang isip ay puno ng mga bagong proyekto, mas maraming trainings, mas maraming clinics, mas maraming sentro. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento, kundi simula ng isang mas malaking paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa, dangal, at pagkakaisa na magpapatunay na ang pagbabago ay nagsisimula sa puso ng isang tao na piniling gawing lakas ang kanyang nakaraan upang hubugin ang kinabukasan. Ang araw ay unting lumulubog, ngunit sa sentro ng komunidad, ang ilaw ng pag-asa ay patuloy na nagniningning, mas maliwanag kaysa dati.